Ginawang komplikado ni KD ang Western Conference dahil sa pagbagsak nito sa Houston Rockets. Dahil din mismo sa trade na to ay napilitan ng mga team sa Western na gumawa ng hakbang para mas palakasin at gawing contender ang kanilang lineup para sa susunod na season. Ang 7-team trade ngayon na nangyari sa pagitan ng Suns, Houston Rockets, Atlanta Hawks, Brooklyn Nets, Golden State Warriors, Lakers at Minnesota Timberwolves isang blockbuster 7-team trade na ngayon lang mangyayari sa kasaysayan ng NBA. Makikinabang ang 7 team na to na makakuha ng mga asset at ang Suns nakakuha na sila Jalen Green, Dillon Brooks at number 10 pick sa 2025 draft at 5 second round picks na galing sa Rockets. Samantalang ang Rockets nakuha itong si KD kasama ang sentrong si Clint Capela sa Hawks. At ang Minnesota nakuha ang rights ni Rocco Sikorsky kasama ang 2 second round picks plus cash. Ang Atlanta Hawks nakuha sila David Roddy, swap rights sa future picks kasama rin yung cash. Mga bagong resource yan para sa future flexibility at project nitong Hawks. Ang Warriors nakuha sila Tuhey at Mashack na mag-a-add ng deep bench at future asset. Hindi major upgrade pero may foundation para sa depth ng mga to. Ang Brooklyn nakuha ang 2 second round picks, maliit lang ang return pero hindi naka-apekto kasi yan sa flexibility nila. Ang Lakers solid draft rights ni Ado Tiero ang nakuha plus cash, maliit na return lang rin kaya minimal benefits pero pwedeng malaki ang maging impact ng rookie na to sa kanila. Sinigurado ng Rockets na hindi sila lalagpas sa salary cap apron sa pagkuha kay Capela at Durant. Kasabay nito nakuha rin nila yung flexibility para sa mid-level exception para mabigyan ng kontrata si Dorian Finney-Smith nang hindi kasama sa mega deal yan. Yan yung napakatalinong hakbang na ginawa ng Rockets ngayon para maging champion contender ang lineup nila sa susunod na season. Dahil natuloy pa rin yung mga core nila kahit binitawan nila sila Jalen Green at Dillon Brooks, hawak pa rin nila sila Sigun at Jabari Smith Jr. habang nagdagdag pa sila ng elite scorer tulad nga nitong si Durant, kabilang na rin sila Capela at Finney-Smith. Tumaas ang expectation kasabay ng pag-angat ng odds to win the 2026 finals at kabilang sila ngayon sa top 4 matapos ang deal. Nagbago ang NBA rules mga pare ko dahil kay Durant mula sa kanyang 2016 signing hanggang sa official na trade niya ngayon sa Rockets nagawa ang apron system at limitation para pigilan ang pagbuo ng super team, kaya't ang trade path ni KD ang naging isang financial choreography ngayon, kaya nangyari din mismo ang 7-team trade para mabalanse ang salary matching rules at apron limits. Ang Memphis Grizzlies nagpasya na baguhin ang kanilang lineup matapos ang 4 na sunod-sunod na playoffs appearance na nauwi lang sa first round exit. Ang unang hakbang talaga na ginawa dyan ng Grizzlies ang pag-trade sa long-time backcourt player nila at mate nitong si Morant. Itong si Desmond Bane na napunta ngayon sa Orlando Magic, kapalit nila Kentavious Caldwell-Pope at Cole Anthony, 4 na unprotected first round picks at isang pick swap, kaya panalo rin talaga dito ang Grizzlies. Ang Memphis kailangan makapag-retool dahil kahit nag-improve nga ang trio ni Morant, Desmond Bane at Triple J nakikitang hindi yan naging sapat para tumagos sila sa first round ng playoffs at maging contender team sa West. Kaya nagdesisyon mismo yung mga to na buwagin na lang yung trio nila at masama lang sa pagkawala itong si Desmond Bane. Ang masama dyan sinundan niya ng accident outside league nitong si Jaren Jackson Jr. na na-injury after pumirma ng 5 years 240 million extension at inaasahang magre-re-assist yan ng 12 weeks dahil sa injury. Tapos sa latest report ngayon ng Grizzlies, trinade nila itong 7-1 center na si J-Huff sa Indiana Pacers, kapalit lang ang isang second round draft pick at isang second round pick swap. At matapos nga ang trade ni Bane, kasunod niyan si J-Huff at ngayon hirap pa sila sa coaching direction dahil sa pag-dismiss kay Taylor Jenkins. Nag-iisip ang ibang mga analyst na baka kasunod ng front office na hakbang ay ibang level na talaga na rebuilding na mangyari at pwedeng kasama nga raw itong si Morant sa malaking rebuilding na yan na mangyayari sa Grizzlies. Pero kung babase nga raw tayo sa social media post nitong si Morant, malinaw na nagpapahiwatig to na wala siyang interes na umalis sa Memphis Grizzlies. At ganun din nga raw mismo ang team na to dahil nga ang plano ng mga to mag-retool sa paligid ni Morant ngayon at Jaren Jackson Jr. at makapag-rebuild gamit nga yung mga bago nilang asset.